tayo ay pagmamayari ng Diyos. Amen! So, malakas sa palakpak sa Panginoon. Kaya sa katabi natin, you are His property. You are His property. We are His own. Amen? Amen. At syempre, pag si Lord ang nagmamayari sa'yo, wala ka nang hahanapin pa. Amen. Kaya may problema ka man, kaya kanyang tulungan. Amen. Problema mo man ang iyong puso, kaya kanyang pagalingin. Problema mo man ang bulsa, amen? Sino naniwala pag problema ang bulsa, kaya niyang ayusin. Problema mo ang lahat, kaya niyang gawa ng paraan. Yun lang kagandahan. Who we are His own. Amen? Amen. Thanks be to God. So ito ating pag-usapan na parable of the weeds. Amen? Amen. Ang talinghaga ng mga damo sa field ng Panginoon. Amen. So sa field ni Lord, sa kingdom of God, may mga damo din. Amen? Amen. Na ang demonyo mismo ang naglalagay. Kaya mga anak ni Lord ay maganda lang, kaya tayong iningatan also. Hindi niyo tayo pinapabayaan. Let's pray for this. Father, we thank you that you are always with us and you will never leave us nor forsake us. At sa day na ito, na italaga mo, na italaga sa iyo, nasa kalangitan na ito ang aming pag-usapan. At matanggap namin ang malalim na kapahayagan. Upang buhay namin, Panginoon, ay talagang sa iyo lang kami kakapit. At hindi kami basta-basta pwedeng dinagi ng sitwasyon, kundi kami ay gagawin mong matibay. Dahil sa mga turo mo sa amin, Holy Spirit, thank you that your power is moving continuously. And we welcome your glory to take over upon the lives of each one. Na sa pag-aaral ngayon, Panginoon, ay huwag matigil ang pananabik na malisiman na. Dahil next time, one day, ang bawat isa ay talagang mafulfill ang Great Commission that each one will go and make disciples of all nations. And your people, oh God, will really see the big difference. Once we were not doing that, and now we are doing it, and we will be doing it, our lives will never be the same again. Amen. We honor you, God, for everything. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang buti sa denomination, na unang parable o talinghaga natin natutunan patungkol sa kaharian niya, yung the parable of the 10 virgins. Okay? Sino dito yun siya, yung kasama sa 5 na handa? Sino yung mga handa? Amen. So, natutunan natin, malawak ang pagpapaunawa sa atin na dapat lagi handa. Kasi anytime, any day, babalik ang Panginoon. Pag ngayon, magbasa ka ng dyaryo, makinig ka sa mga bali-balita, nandyan na lahat ang mga palatandaan. There will be wars and rumors of wars, there will be famine. At ngayon, uso na ngayon yung totoo, yun na yung mali, yun na yung tama ngayon. Kaya dapat ang mga anak ni Lord, alam niya talaga ang totoong tama. At ang blessing natin, alam natin ang tama, ang salita ni Lord ang tama. Alapakan natin ang Diyos natin. At ang pangalawa, napag-usapan natin ang parable of the sower. Na meron palang 4 na klase ng soil, dumaan tayo ganun ang ating mga puso noon. At isang araw, lahat tayo ay patungo sa good soil. So, resulta, ang life natin magiging fruitful. Magkakaroon ng bunga na 30, 60, 100 fold. Ang buhay ng lahat ay magiging mabunga, masagana. At maraming taong makikinabang, matutuwa na may nakatira sa kanyang tahanan na buhay ay masagana. Kasi pag masagana ka, kahit na parang minsan na pagbibintangan ka ng mali, affected yung nagbibintang, ikaw hindi affected. Pag masagana ang buhay, yung isip ay maayos. Na kahit sabihan siya, hindi ka maganda, ay may problema yung nagsalita, dala lang yung maganda siya. Ano, ganun po ang masaganang tao, hindi siya mabilis maapektuhan. Kasi marami na siyang naintindihan, at naintindihan din niya yung mga taong nagsasalita ng masama. Dahil alam naman niya na ganyan din siya dati. Pero pinasagana ni Lord ang buhay niya. Siya yung Krisyano na I can smile at the storm. Alam niya na dapat si Christ na sa kanya because with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until He takes me home. Amen? So, you can smile. Kahit signal number 10, kahit na may earthquake, mabunga ang kanyang buhay. At sa grasya ni Lord, totoo yun. Kung di rin ginawa ni Lord na mabunga buhay namin,
konting trial na. Sarado na simbahan, walang gawain ngayon. Ganon yun. Kasi may baltik ka na. Sa katabi natin, ganon yun. Wala na, malungkot na lahat ng grupo kasi marami ka na namang dinaintindihan. Ba't daw ano nangyari sa atin? Wala daw kakain ngayon. Ano nangyari? Nawalan siya ng ganang kumain, nadamay na tayo. May gusto mo ba ako? Amen. Ang hirap pag hindi mabunga ang buhay mo, maraming nadadamay. Lulungkot ang paligid. May pumunta dito kahapon na dalawang Chinese ladies. Not knowing na itong dalawa na ito ay nakasama pala namin ni Mary Joy nung nagkaroon ng Passover last year. At in-invite kami ng LY Holidays kasi sila pala ang nag-organize ng mga in-cheap, ng mga well-off, ng mga secular people that has inclinations for Israel. In-invite nila sa synagogue sa number 70 Robinson Road. In-invite niya ang CG, Consul General ng Israel. In-invite din niya ang rabbi na magtuturo at alam niyo ba kami lang ni Mary Joy ng Philippines. Because of the attitude of the church na our love for Israel, Amen. our love for the root of our faith, Amen. our love for the city of the Lord, Jerusalem, the city of the great King. Amen. Amen? Amen. So, pagdating doon, nilagay kasi kami sa seat number 2 kasi buffet yun. Kaya Israeli yung food. We did not pay, mayroon bang couch, may sasakyan na sinundo pa kami sa narating. Bumilin cheap, mga naka-coat and tie sila, naka-formalat sila. Oh, sabi ko, si Moy Moy naman, sinundo ko sa school, bitbit ko na ang isusuot niya. Binihinsan ko sa taxi. Kasi yung oras namin limitado kasi gusto niyang mag-join. Ayaw niya hindi mag-join, kaya bit-bit ko yung kanyang damit at may kasama akong sister na bibit-bitin din yung gamit namin pauwi. Amen? Kasi galing sa school, dinaretso ko, wala kaming time para madala ko siya. Not knowing na yung palang gathering na yun ay mga gathering ng mga taga-Hong Kong, mga Hong Kong na mga katabi namin doktor, katabi niya doktor, katabi ko taga RTHK. Table 2 ako, yung table 1 ay yung consul nakaupo, yung rabbi nakaupo, pati yung in-charge ng LY Harris, ni Harris David. Ngayon, lady pala na mga yun na nagpunta kahapon. Nandun pala sila. At we were there. Nung nag-uusap na kami, kasi pinabalik ko sila ng alas 5. We were there in the synagogue. Oh, we were also there, but we did not see each other. Sabi ko, where were you seated? In what table? 11. Oh, we were in number 2. Oo, sabi nila, so you know the CG personally? Sabi ko, no. Oh, kasi pala, masyado palang nagas ang church kasi yung sobra nating love sa Israel. We were able to bring the brethren to Israel for 10 times. Yung parang tao magka-appetite dumalo sa Israel, napakahirap nito. Kasi magbabayad ka pa, tapos pwedeng may bomba. Diba? Amen? Amen. So, ngayon, kaya pala sila pumunta dahil meron silang ministry. Ang ministry nila ay mga Hudyo na magtutur sa Israel. Christian sila na group. Nandun din sila sa event. Ang ministry nila, ang mga Hudyo, Israeli pag nagtur sa Hong Kong, ay nakakoordinate na sa kanila yung pagdating ng mga Hudyo for Israel na magtutur dito, ay sila ang magiging tour guide for free na pagtutur. Amen? Amen. Kaya naghahanap sila ng sino pang pwede nilang maging kasama. Bubuklat niya ng Facebook at naghahanap ng Christian Church sa Hong Kong, sino bang may love for Israel. Ang appear sa Facebook, Empowered Church. Empowered Church. May kapatiran from Mount Shan. Sabi niya, I cannot meet you because I'm in our church in Mount Shan. Tapos, nakakonect niya yung ating pastora sa Cagayan. Kung saan naman. Sabi niya, empower. Nagtato ka siya magpupulong sa mga to. Sabi niya, pinalog tuloy siya ng pastora natin from Cagayan. Did you go to the church already na dyan? This Saturday, I already go.
And he came here, dahil may nais na ako, tinawagan ako, Nay, merong nang-inchik dito na mag-a-attend daw silang dalawa. Di sabi ko na, inclusive ang gospel, mag-i-English ako. Amen? Kasi nung last week, may mga hapon dito. Nagsumikap ako mag-English, yung isa pala, hindi nakakaintindi ng English. Kaya pala maingay sila dyan, yung isang pala translator. Mabuti na lang pala, ako yung taong preacher na hindi na dinisturb. Kinarayos sila ng lahat na attend sila na ang preacher hindi na istorbo. Amen? Amen. Kasi kahit natutulog ako, nandyan ang drum set, may gawain, nagulat ako. Hindi ako nagigising kahit pupunta na. Ganyan ako create ni Lord. Kanya tayo. Sa katabi natin, si Lord din nag-create sa'yo. Kaya alam niya kung paano kanya gagawin. Okay? Kaya alam niya, sabi ng dalawang ladies na to, narinig na sister, sabi niya, you know, this place has so much joy. It's amazing. People are happy. Sabi niya, sa loob-loob ko, bakit niya napansin? Ba't may napunta sa simbahan, people are lonely? Kasi bakit hanga siya, happy yung tao? Pero tama siya, because I'm a believer of the Lord since 1984 for 40 years this year. That's right, because there are churches that I went to na medyo malungkot, parang naiya ka pa makipag-usap. Pero dito, pagpasok mo pala, nakabulis ka siya. Mayroon kang transparency. Isa naman dito may pinapay. Amen? So, sabihin mga kapatid, na may mabunga, may bunga maganda. Amen. Pag dumating ka nga, parang ang tagal-tagal na sa church. Kasi memorize na nila pangalan mo. Memorize na nila. Kaya alam niyo, natutuwa po tayo dahil ang gawain ni Lord, ang mga anak ni Lord, ang buhay ay naging mabunga. Amen. Maganda yung topic na yun kasi ang destiny ng lahat ng believer dapat maging good ang soul ng buhay. Mabunga siya dapat. Kaya pag hindi pa yan mabunga, tutulungan mo siyang maging mabunga. Amen. At kung naging mabunga na yan, sa darating ng sower, huwag mong hayaan na next time hindi na siya ulit mabunga. Amen. Kasi maraming ganong Krisyano, anong tumagal kay Lord, wala na uling bunga. Bunga nga na naman. Amen? Tapos last time we talk about the parable of the mustard seed. Ang ganda lang kasi mayroong illustration na yung sa mustard seed na the smallest seed is what? The biggest seed is what? Hindi ba alam ulit? What's the smallest seed? This is a fact. This is truth. It cannot be changed. Yan ang talaga siya. Sa buong mundo, ito ay katotohanan. The smallest seed is what? Mustard seed. The biggest seed? Coconut seed. So hindi itong mustard seed na to yung mustasa ang inahalo sa sinigang na may miso. Clear na? Amen. Kasi nung pinipreach ito noong unang panahon, niisip ko paano kaya na yung nagpugad na ibon, mababa naman yung pugad. Yes. Yung pala puno pala talaga siya. So ngayon naintindihan natin na ang nais ni Lord tayo ay mabunga, masagana, at maraming makikinabang sa buhay ng anak niya. Amen. At willing siyang mag-serve. Amen. Ang mabunga pala, pag siya ay inaaway, pinaglilingkuran niya yung umaway sa kanya. Amen. Kaya tamang sa amin ni Lord, sinambang ka rito, gusto mo palang isaya pa na walang pang-aasal. Amen? Willing ka mag-serve. Pero yung medyo proseso, bago niya maabot ito. At parang tumahimik ng church. Amen. Kasi hindi pwedeng nasa church ka na puro comfort lang yung alam mo. Yung gusto mo lang marinig. Pag hindi mo gusto, yung sarado ko yung paso na earpod ko, hindi ko marinig yun. Maganda yan. I like it. Like, preach it, pastor, preach it. Pag hindi mo gusto, isarado. Pag maganda, I like it, preach it, preach it, preach it. Pag hindi ko gusto, sarado ko ulit. Pero sa Bible, pag nagbasa ka, maraming nandyan na hindi mo magugustuhan. Amen. Pero hindi ka mababago kung hindi mo susunod. Yes. Amen. Pero dahil may Holy Spirit na nakatira sa'yo, you can do all things through Christ. Ngayon, parable naman ng mga weeds, talinghaga ng mga damo, na sa field ni Lord, may tumutubo ding damo. Sa Matthew 13, naka-elaborate siya,
na talagang sa kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang taong nagtanim. So mga kapatid, ang parable na ito ay powerful na story na gustong ituro ni Lord sa Matthew 13 na sa totoo lang may spiritual battle. Sabihin natin may spiritual na labanan. Between good and evil. Meron po talaga. Dapat clear po ito. Alam niyo po, sa aking Christian life, nung naintindihan ko na may totoong spiritual na labanan, tuloy-tuloy na siya. Kasi pagka mayroong masamang nangyayari, na i-connect ko kaagad na may spiritual na labanan. So, naingatan ka sa hatred sa tao, kasi alam mo na ang labanan is spiritual. Amen. So, naingatan ka na puso mo ay palaging malinis, kasi na-i-connect mo agad na mayroong spiritual na labanan. Na hindi taong kalaban mo, hindi yung biyanan ng kalaban mo, hindi yung amo kalaban mo, hindi si Mister ang kalaban mo, kundi may kaaway na spiritual na kalaban. At may, sa pag-aaral na ito, maintindihan natin na napakalaga ng pagtsatsaga. Sabi natin, patience. Patience. At yung faithfulness in God's kingdom na, sabi sa katabi natin, magpatuloy tayo kay Lord. Magpatuloy tayo kay Lord. Magpatuloy tayo kay Lord. Magpatuloy kay Lord. Amen? Huwag kang titigil kasi napakaganda pag nagpatuloy ka. Example, yung kantahan natin yung I found where I belong, I believe in store. In this house I will know. There's power here for miracles, set a captive spirit, and make the broken whole. Amen? God is awesome. Alam niyo, pag di ka nagpatuloy kay Lord, yung level ng unawa mo, dyan lang. Para pag nagpatuloy ka kay Lord, may another level of understanding. Amen? Yung tinatawag na, you are more than enough for me. Pagka hindi ka nagpapatuloy, at bago ka tapos umalis, hanggang ganyan lang. Pero pag tumatagal ka, nalalim ang unawa mo. Amen, amen? Na talagang bakit si Lord ay sapat-sapat sa'yo? Sapat talaga. Kasi pag may problema ka, kaya kanyang tulungan. Hindi ka na pupunta kung saan-saan. Pag may sakit ka, kaya kanyang pagalingan. Pag may problema ka sa bulsa mo, kaya kanyang tulungan. Hindi ka na pupunta kung saan-saan, siya ang iyong kasampatan. Pag may problema ka, may umaway sa'yo, pati yung umaway sa'yo, kaya niya kausapin. Kaya kay Lord, nandun na lahat kay Lord, wala ka na iba pang pupuntahan. Amen? Amen. Kaya magpatuloy tayo, sa katabi natin, magpatuloy tayo kay Lord. Kahit ngayong pag naglaba ka, hindi na kontento ang amo mo sa laba mo, huwag kang umalis kay Lord, gagabayan ka ni Lord. Tuturuan ka niya kung paano mabutiin ang mga hindi na mabuti. Yung isa mo naman, nabaliktad, yung itim na paputi niya. Yung mga puti na paitim niya. Sabi niya, nagalit si amo. Anak, magagalit si amo. Kasi dapat yung puti lalong puti. Hindi dapat yung itim ay naging maputi. Kundi yung itim, manatiling puti. Kasi itim talaga siya. Amen? Amen? So, yung alam niyo yung kanta yung more than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much love to give away. You're enough, call me to live now. You are more than enough for me. Pag tumagal-tagal kayong Lord, you're more than enough for me. Pagka medyo hindi ka pa tumatagal kay Lord, hanggang kanta ka lang, Lord. Ano ba itong worship minister, hindi pa lumilipat, Lord. Pare-pareho lang naman ang ibang meaning nun. Ganon yun. Pero pag tumagal ka kay Lord, lalawak ang unawang sa you're more than enough. You're more than enough for me. Kaya mo kong nagmuhan, Lord. Kaya mo kong magaling, Lord. You're more than enough. Kaya mo kong patalinuhin, Lord. You're more than enough for me. Kaya mo akong tulungan sa problema ko, Lord. You're more than enough. Nagkakatulungan ako, kaya mo silang ayusin, Lord. You're more than enough for me. That's it.
I'm so blessed. Yes. Because you're more than enough. Ay, sa katabi natin magpapatuloy tayo kayo. Sa katabi natin, I need you. I need you. You need me. You need me. You need each other. We're better together. Kaya ako nandiyan kanina, sabi niya, Nay, sabihin ko lang sa'yo. Meron kasi siyang pamangkin na pinanganak yung water birth. Tapos, nagkaroon ng sakit, ano ba yun yung brain damage. And then it was 4 months ago. You told me that story. We prayed for that. And we all prayed. Now you just told me na ang treatment dapat 6 years. The doctor said it's no longer 6 years. Wow. Lord, amen? You're more than enough for me. With God, all things are possible. Malungkot ka kung ang Diyos mo kay kalbo. Yes. Tama. Lumungkot ka. Kung ang Diyos mo ay patay, wala kayong patay. Yes. Pero yung Diyos natin ay namatay. Yes. Pero muli na po. Amen. Correct at siyang buhay! Buhay! Ito mga mister. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Inabangan mo yun. Urayit ka Rod. Inabangan mo sila. Next time, sa mga huling panahon, mga mister ay godly na. Kalooban ni Lord ng lahat ng tao sa Kanya'y maglingkod. Hindi niya niloob ng tao, demonyo ang sinasamba. Hindi ginusto ni Lord na si Satanas ang sinasamba ng tao. Kaya pag nagpatuloy tayo sa kasalanan, dahil kasalanan galing kay Satanas, si Satanas ang sinasamba natin. Parang galit na kayo. Kaya talagang hindi natin gugustuhin ang kay Satanas. Ang gugustuhin natin ay ang kay Lord lang. High five sa Baksa nyo. Isina. Dapat may kakamin tayo. Amen, amen. Amen? Kaya ngayon, napakahalaga po ng katsagaan. Napakahalaga po ng katapatan. Kaya nga ang ganda, 6:30 may devotional si Bishop. Kahit anong pagod niya, magre-review siya kinabukasan. Nandun siya sa kanyang online, magtuturo siya. Good morning! Ano sinasabi niya, good morning? Talagang pinapalakas siya ng Panginoon. At may turo niya, dapat niyang may turo. Amen? Amen? Pagkatapos noon, walang gawain na. Siyempre, ang gawain mo yung bahay. Pero hindi ka titigil, magpatuloy ka kayo. Wala ka naman gawain kasi siyempre, hindi ka naman pinapalabas niya mo na umatay ka na service dito. Pero pwede ka magpatuloy ka, Lord. O, di ba, may mga line-up ka naman kanta. Ang dami mong line-up na kinakanta rito, baka wala ka pang memorize na isa. Amen? O, marami tayong mga awitin kay Lord na pwede mong ulit-ulitin. Shout to the Lord, all the world, let us sing. Tapos, after nung kanta naman na isa na malengke ka, sa heart may kanta ka, palagi kang nakikipag-commune kay Lord. Tapos next time napansin mo, gumanda ng boses ko, Lord. Kakapuri mo kay Lord. Amen? At tumanggap ka ng maraming kapayagan. Explore natin ang pagiging yung 4 na key lessons sa parable na ito para magkabayan tayo sa ating Christian walk. Kailangan ang buhay natin maging matagumpay dahil si Lord nagtagumpay para sa ating tagumpay. Number 1 na point, ano nakalagay na pati? The presence of evil. So sa parable of the weeds, may demonyo talagang nag-istorbo. Right? Imagine 13, pakibasa natin, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But the wise men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So habang hindi nila napapansin, habang hindi natin napapansin, nasa gawain ka, nakikinig kang ganun, biglang may bumubulong-bulong sa'yo.
At pag hindi ka alerto na entertain mo, parang may nararamdaman ka na, kawawa ka, katulong ka pa rin. Sabi mo, oo nga, hoy, oo nga! Hindi ako kawawa. Kasi si Jesus man ay naging katulong. Hindi ako kawawa dahil si Joseph man ay naging katulong. Tama? Kahit anong paganda mo, wala kang boyfriend. Ikaw sa bumaki. May katapat agad yun, my maker is my husband. Tama? Hindi pwedeng pagka may sumaging masama kasi may nagtatanim. Saan ka nandito ka? Yung iba tingin sa akin, McDonald's ako. Ganon kabilis yun. Nandito ka? Biglang naisip ko, silipin ko nga yung message. At tingin mo, I love you sister mo, my God. Na-distract ka na. Samantalang gusto mo yung topic, biglang first time ka may nagsabing I love you, binabalik-balik ka mo. Kasi high five sa katabi, nabibitawan mo na yung telepono kasi high five ka. May kausa po ba? Amen. Nasa katabi natin, kapatid. May nag-aasik ng masama. Kaya no, magbabantay ka talaga. Eh? Huwag mong bantayin katabi mo, sarili mo, bantayan mo. Sa mga kapatid, sa parable na ito, ang Panginoon natin, hinahayag na even in the midst of God's work, sa gawain ng Panginoon, ang kaaway will try to infiltrate. Ganon. And so evil, magtatanim siya ng kasamaan. Yun ang trabaho niya, hindi niya pwedeng palitan, masama talaga siya. Hindi mo na pwedeng i-pray over ang demonyo na yan. At katabi natin, friend. Rebukin mo in Jesus' name. Hindi siya kusapin demonyo, pwede ba kaibigan kita ngayon? In Jesus' name! Demonyo yan! Amen! Hindi pwede. Magtatanim niya na masama. He came to kill, steal, and destroy. Kaya yung presensya ng weeds among the wind represents the coexistence of the righteous and the wicked in this world. Kaya hindi mo mapapansin, kaya ang loob ng simbahan mixed. Ito ang sagot sa minsan maraming question. Nakita ko siya na yung active yun na. Bakit naging ganun na? Nag-entertain kasi yun. Yes. Tama. Oo, kasi ang final ang ending. Hindi pa to ang ending. Kaya hindi mo husgahan, sama-sama nito. Huwag na nating sama to sa silot natin, sama nito. Huwag kang humusga, hindi pa tapos. Kasi yung pakiramdam mo masama, baka yun ang wheat. Dahil kunyari nagmabait, yung pala ang wheat. Yes. Tama. So hindi naman ibig sabihin natin kung mabait natin kung yung sinasabi na natin. Hindi mo rin isipin. Yes. Kasi hindi pa tapos ang lahat. Kaya yun yung active sa church, tapos ang sama. Kasi nga may parable of the weeds. Yes. Ito ang sagot. Ito ang dahilan. Amen. Kasi nagtatanim ang demonyo ng masasama. At kung hindi naging alerto ang Kristiyano, talagang may infiltrate siya. At hindi natutulong ang demonyo. Amen? Amen. Pinapatulog niya Kristiyano, tulog na, huwag kang makinig, tulog na. Siya yung nagpapatulog. Correct. Tama? Amen. Kaya kapag kinabukasan holiday, mag-worship ka, kailan magpalakas ka. Lahat ng palakas ka, papigsa ka nga rin. Amen? Amen. Buhay na buhay ka kasi dyan, pag di mo buhay ka. Stop buhay ka niyan. Saka papunta ka na lang sa simbahan, may nakasabay ka pa sa tram, naitulak ka niya, di nakasar ka. Tapos nasira yung kamada mo. Buti, born na ako, check na po. Wala ka na naman sa tingka. Tatamnan ka na naman ng kung ano-ano. Napatulang mo na naman. Sa katabi natin, correct. Saka paalis ka na, tapos yung aso mo, naalaga mo, ganun lang yan sa'yo. Tapos natapilo ka, nasar ka sa aso. Lahat na lang ng mga atake na yan, dapat maintindihan mo, may labanan. May labanan. Hindi titigil ang kaaway. Talagang, hindi ka lang nalingat ka sandali, wala na. Saan ka nakita ang saya-saya niyo dito ngayon? Nung lumalabas na, hindi na kumikibo. Ay, seriously. Ano nangyari dito? Ang ganda ng kanta niya. Hindi na tumalong pa yung kanina. Bakit di na kumikibo yung tao niya? Ikaw naman, di mo alam ang parable of the weeds. Ano yan? Ganun ka na. Di mo alam na nung palabas dyan, may naipudla na naman ang
siyang ano. Kausapin mo, bahala ka dyan, iba yung sister mo yan, gano'n ka naman. Wala na naman niya sa timpla. Meron na naman siyang entertain. Sa katabi natin kapatid. Yan yung paliwanag. Kaya huwag kang matitinag. Pagkaalam ko, mga matitino yan, mga taga-empower church na yan. Tapos, katatapos ng kumanta, nagsyalong-syalong pa. Tapos nung bumababa na sa akin, nasa kabilang, sino yan? Yung na yung nakasakit. Ako nang bumalik dito, ganyan man ngayon. Hindi nga kasi may parable of the weeds. Yes. Depende sa Kristiyano kung medyo marunong na siya talagang magbantay. Yes. Sa sarili niya na huwag siya kahit faithful. Para mahinay ang Yan ang paliwanag kayo kung may kasama kayo sa bahay. Na nauna pang believer, siya pa nagdala sa bahay, sa'yo sa church. Tapos pag tinignan mo, parang siya. Huwag kang may parable of the weeds. Dahil hindi siya nagbantay, hindi na-infiltrate siya. Ngayon ikaw naman, may magbantay sa sarili mo, nakita mo siya, tulungan mo siya. Huwag mo siyang wasakin, hindi kakampin mo rin si Satanas sa nagkakay sa kanya ng isa. Kasi kami natin pwede ba? Huwag mo kampihan si Satanas. Magpagamit ay sa Panginoon. Amen, amen? Actually, yung po ang paliwanag, kung maging clear ko to sa atin, hindi ka mabilis ma-stumble kahit may nakita kayong maganda. Dahil ang demonyo hindi tumitigil magtanim ng masama. Hindi mo rin may papangako sa lahat ng panang matibay. Kasi David, napakatibay mo. Pero isang araw bumigay yun. Si Job, napakatibay ni Job. Pero isang araw, bakit ba ako nagpanganak sa mundo? Sinisita niya si Lord. Correct. Sa katabi natin, pwede ba? Pwede ba? Tayong magkukumaring magaling tayo. Si Lord na ang pinakamagaling sa atin. Kaya po, bilang mga mananampalataya, paano ko ito i-apply sa buhay ko? We must be aware. Sabi natin, we must be aware. We must be aware That evil and temptation are always present. always present. Temptation, nandiyan ang kaaway, at walang gusto yung gawin kundi talagang sirain ating relasyon kay Lord. That's why we need to be vigilant. Number one, we need to be vigilant. Magbantay talaga tayo. Kung sino-sino binabantayan mo, sarili mo, hindi mo binantayan. Pangalawa, we need to be grounded in the Word. Amen? Nakatuon tayo sa salita ni Lord. Ano ba ang sinasabi ni Lord? Amen? At ang pangatlo, nakadepende tayo sa lakas, kapatid, ng Diyos. Galing kay Lord ang strength upang labanan ang mga plano ng Diablo sa buhay natin. Hindi ka papay, Lord, pahingin lakas. Palakasin mo ako, Lord. Kaya kailangan mo kumain ng spiritual food. Hindi mo papabayan ang sarili mo. Kung ang galing mo, tingnan mo tayong kagaling natin. Pagbangon mo, kanino ka ba? Sino bang dahilan kaya? Sino bang pinagmumula ng encouragement kaya ka bumabangon sa kape? Di, saan nakita tanong parang buhay ako magkape? Kape agad. Tama? Tapos, ay, salamat, may coke. Pagbangon na kain na yan. Maya-maya mag-aalmusal yan. Maya-maya mag-i-snacks yan. Pagpunta sa palengke, bibili pa ng tinapay. Bibili ng extra, mag-snacks niya mamayang hapon. Kakain ng tanghalian. Ay, yung tinapay mo kanina galing sa bakery, thank you, kape! Pagkatapos hindi pa nagugutom, dinner, auntie, come on, join us, sugar. Kain na naman. Bago matulog, midnight snacks. Kung ganun natin kagaling inaalagaan yung tiyan natin sa physical food, dapat ganun tayo kagaling mag-alaga sa spiritual. Nag-midnight snacks ka, kumain ka rin ng spiritual food. Para mga kapatid, memorize mo, alam mo salita nila. Alam mo sinasabi nila. Nung halos atakin ako sa pako kasi nagkaroon ng lymphangitis. Lymphangitis, kung hindi mo siya mabakantayin, mapuputol ang pako. The poisoning of the blood. Kaya isang sister sa niya, ako na yung uncle ko, naputol ng paa. Dahil sa varicose niya, nangitim ang paa, hindi nila namatay, hindi nila sa doktor. Kaya itim na yung poisoning of the blood, umabot sa buto, putol ng paa. Delikado ang lymphangitis because of varicose. Alam mo, ang demonyo, bumubulong siya sa akin kasi outreach ka ng outreach, hindi ka nagpapahinga, pangit na ng pamo. No?
Puro barikos na yan. Alam niyo yung nakasama ko sa church ko ng panahon? Hindi ako naging stockings. Pero mukha ako naka-stockings. Alam ni Sister Connie yan. Pakinis talaga siya. Pero isang araw, puro na siya kable. Barikos. Bulong ng demonyo, ano na nangyari sa pamo? Pero sinagot ko at nagsalita ako. Hindi ko siya kinausap, pero sabi ko, beautiful are the feet that brings goodness. In the book of Isaiah, ang ganda ng paa mo, pupunta ka naman sa impyerno. Amen. Amen. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Dahil nga sa praise the Lord, hindi ko na marinig yung bulong. Kasi tapos na head-on. While word of God. Amen. Sa katabi natin, ituon. Ituon. Sa salita ng Diyos. Kaya tayo mamaya, may memory verse ba kayo sa inyong siglo? Huwag niyong tatakasan ng siglo. Mag-join mo kayo. Hindi biro yun yung inaanto ka, ang init-init. Ang hirap mag-lesson. Napapapikit ka rin. Right? Amen? Masarap yung nag-aaral ka na medyo moderate ang temperature. Pero ang init-init talagang ganun-ganto ka na. Hello? Lalo nakakakain nyo ng merong bagoong, pwede isda. Tapos kumain pa kayo ng kamote tops, nagsinigang. Lesson na tayo! Yay! Mamaya galing mo yung makausap. Kasi yung energy nasa chan na sila lahat. Pero lalaban ka, tutulungan ka namin. Tapos habang nagle-lesson kayo, lalakas ka espiritu. Amen! O mga kapatid, kahit anong igulo ng kaaway, patitibay. Kaya maniwala tayo ang demonyo ni tumitigil. Ang ganda ng kanta mo, sumayaw ka pa. Hello? Ano nangyari doon sa dancer na intindi ng sayaw na pag-hindi mo siya ganun? Bakit naging iba yung tsura niya? Baka nag-wall of the winds. May atake, hindi na wala. Kaya lang medyo hindi siya nakabantay. Pero mamaya, recover niya kasi niya papabayan ng Holy Spirit. Amen! So, diba, hallelujah! Amen, amen. Sa mga mahal, tandaan natin to, merong atake. Amen? Kaya mag-depend tayo sa tulong ng Panginoon. Number 2, ano nakalagay? Patience and endurance. So ano nakalagay sa Matthew 13? Let's go. But he said, no, lest in gathering the weeds, you root up the wheat along with them. Let both grow together until they harvest. And at the harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned. But gather the wheat into my barn. So, meron tinatawag na antayin mo yung tamang panahon. Huwag mong madaliin, baka madamay yung wheat. Amen? Wag. Hello? Amen. So, ang landowner's response sa servant na gustong alisin na, ipulap na itong mga weeds na to. Teka, wag, antayin mo lang, sabay-sabayan natin bubunutin. Amen? Hindi pwedeng madamay yung mga wheat. So, mga kapatid, sa wisdom ng Diyos, inalaw niya na yung wheat at weeds. Parang W starts with letter W. Amen? Sa parable, to grow together until the final judgment. Kasi totoo yun. Kung yung damo na yon, yung kanyang ugat ay naka-intertwine sa wheat, pwede niyang, pag pinunot mo siya, madadamay yung tama. So, wag mo munang galawin kasi may final judgment. May final judgment. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, we must cultivate patience. Ano daw yung cultivate? Patience. And endurance. Endurance. Talagang pasensya, talagang umunlad dyan sa buhay natin ang pagtsatsaga at pasensya. Amen? 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 Trusting in God's perfect timing. Trust na may perfect timing si Lord at may plano si Lord. Kaya kahit na nakikita mo parang ang evil nagpo-prosper, tapos yung righteous naman, puro challenges ang inaharap, huwag kang madismaya. We must resist the temptation to take the matters into our own hands na tayo na ang gagawa. Instead, wait for God's perfect judgment. Amen. Pag natin palitan si Lord, alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Amen. Sa 12 disciples niya, sabay-sabay niya yung tinuruan. Lahat sila hinasikan ng demonyo ng masasama. Oh, si Peter. Sabi ni Lord, I will be betrayed. Ako'y pagkakano. Sabi ni Lord, no, that cannot happen to you.
Saan nataniman siya ng demonyo, nakukontrahin niya si Lord. Sabi ni Lord sa kanya, get thee behind me, Satan. Tama? Saan ka nakakita na ang mga disciples ng Panginoon eh, Panginoon, bawin mo na yung mga tao na yan. At sunod na sunod sa atin, ipapakain natin dyan. Ano sila ng worry? Sabi ni Lord, ano, meron kayo? 5 loaves of bread, 2 isda. Anong nararating nito? Yung itsura na gano'n. Nasa katabi natin, kawig natin minsan. Nasa katabi natin, kawig natin. Kung magsalita kayo, kawig natin minsan. Minsan. Amen, amen? Pero tingnan yung sagot ng Panginoon, agapan sila. O sige, paupuin ng lahat. Di umupo naman. Ang ginawa ni Lord, panoorin mo siya, tinaas ang lahat ng biyaya. Nanalangin sa Ama na may pananampalataya. Nung nakita nila, ba't biglang dumami? Sabi na na kayo, 12 disciples, kayo ang mag-serve. Amen? Kaya talagang hindi mo na maalis, magsiserve ka talaga. Pero may mga nagsiserve, na habang namimigay sila, ay apo, naibusan. Naibusin, paano yung ating mga Ilocano din sila? Sabi mo ngayon, naibus daw ito eh. Paano yung atin, di ba tayo kumain? Ganun din alam ko yun. Kaya nagsisimuli na sa tabihan mo, Jesus. Sabi natin, huli na, huli. Alam niyo kayo lahat dyan, nakwento na lang pero dyan. Wala nang bago, palagpakan natin ang bago. Andyan na lang dyan, amen? Amen? Amen. Oh, may nag-iisip doon. Siguro sabi ni Judas na mulagot na tayo. Oh, tag-isa na silang basket. Nandun lahat. Tapos i-distribute nila. Pagtapos, lipat. At na-amaze sila kasi busog na ang lahat. Gusto mo pa? Ayaw ka na sis. Busog na ako. Sabi Lord, okay. Ang lahat ng naiwan nila, Lord, 12. Exacto. Kaya yung 12 na yan sa inyo. Tingnan nyo, no? Yung binigyan nila kung ilan lang. Sila na nagbigay basket full. Kasi iuwi din nila sa family nila. Amen. Kapag nagsiserve ka ng totoo kay Lord, si Lord ang magbe-bless mo. Yung ibinigay mo, eksakto lang sa kanila, tapos busugin na sila ni Lord, tama na, busugin na. Mga bituka, sarado na. Sabi na, si Lord, hindi na nagkukuman nun. Busugan sila ni Lord. O, lahat ng naiwan sa aking mga servant. Amen? Amen. Ganun. Ganun pinagkita na. Sabay-sabay sila nag-start din naman si Judas. Yes. So hindi mo makikita sa kanya na masama siya, hindi makalata. Tama? Nung mamamatay na si Lord, biglang sa isang lugar, may babae doon na binasag yung alabaster or yung jar, perfume. 1 year wage ang equivalent ng perfume na yun, kamahal mo. Na kung ang sahod mo ay 5,000 times 12, 60,000. Na perfume, wala pa ako nakita ang perfume na gano'n. Kaya nagulat si Bishop. Sabi niya, Jude, sabi ko, bang ng perfume mo dahil binigay ng kapatiran? Na yung amo niya, daming perfume. May ka-double, may ka-triple. Huwag yun ang hingin yung ka-triple. Yung isa doon, kasi siya, binigyan ng freedom na ano gusto niya, pwede niya ipamigay. Binigay niya kay Bishop yung isa. Si Bishop naman, ginamit niya. Sabi ko, ang bango mo talaga. Talaga, yung bango mo. Iwi mo sa Pilipinas, hindi ko iuwi ito, mawawala. Sabi ko, dito lang to. Ganyan na kaliit. Nung tinignan niya sa Google kung magkano, 2,500. Sabi niya, kaya pala ang bango dyan. 2,500 ito. Nagka-perfume ako dyan ng 2,500. Na hindi namin binili, binigay mo sa kanya. Amen? Amen. Ang mahal pala na ito. Yung sa babae na yan, kung 5,000 ang saan mo, 60,000. Yes. Ito lumalabas na ang kulay ng Judas. Sayang naman yan ay binibining Pilipinas. Nakalimutan ko. Sayang yan, wag mo yan gamitin. Sabi ni Lord, huwag mo siyang awatin.
Napansin niyo po? Sayang naman yan. Sana binenta na lang yan tapos yung proceeds binigay sa mahirap. So parang nag-appear na masama itong si Judas. Pero hindi siya initsapera ni Lord. Sinama pa rin siya sa Diyos. Kahit obvious na siya ay masama. Sinama pa rin siya. Yes. Na hanggang huli sa Last Supper, tinapit na nga siya ni Lord sa place of honor. Yes. Si Pedro nasa dulo. Yes. Yeah, masama na ito kasi hindi pa final. Yes. Kaya huwag yung medyo masama yung kagrupo niyo, huwag na itong isama sa grupo. Masama itong si sister, huwag yung gagawin yun. Nasa katabi natin kapatid, may final judgment. Yes, pansinin mo talagang hindi siya pera ni Lord. Si Peter, tingnan mo sa ending, talagang dininay niya si Lord ng 3 beses. Pag tinignan mo parang kapareho lang sila ni Judas. Yes. Pero sa ending, sa John 21, siya ay naristo. Kaya ganito siya. Sa ating buhay, may parang ang sama nito. Huwag mo siyang hatulan sa mundo. Amen. Hindi pa tapos. Amen. Kaya baka yung masama na yan next time, may mangyayari sa buhay mo. Amen. Amen. At next time siya ay preacher of the Yes. gospel. Tapos yung akala mo mabait, okay, thanks. Okay talaga to, bait nito. Pero pwede pa lang sa ending yun, yung kakaiba. Yes. Tama. Kasi marami pala siyang secret. Tama. Sa loob ng church, okay na. Pero sa bahay, ibang pinapanood. Yes. Amen. At hindi siya tumigil sa kakapanood ng hindi tama. Bibigyan siya ni Lord ng chance. Yes. Magmamanifest yung pinapanood mo. Kasi kung anong pinapanood mo, gagawin mo next time. Amen. Nasa katabi natin kapatid, Kapatid. mag-iingat tayo. Mag-ingat tayo. Amen. Maliwanag po. Amen. Dito, okay. Attend ako ngayon. Sorry sis, na ako maka-attend na. Yung pala, magka-club na siya mamaya. Nandun na siya. Nasa club na siya. Ba't na siya kayo? Ba't may alam ba si Nana? Uso na ngayon ang nagka-clubbing ang mga tao. Nandun na siya. One for the road. 2 for the road. Where is the road? Pero hindi mo halata. O may mga ganyan. Inassign ko mag-worship lead. Kasi nakita ko, ang galing naman magbasa ng Bible talaga. Parang may leadership pa siya. Magaling din mag-outreach. Sabi ko, ikaw mag-worship lead. Sige na, worship lead din siya. Pero pag uwi kay amo, dahil kainaan niya ay yung alak. Pag may natitirang alak, tatapusin niya. Amen? Amen. Malay ko baka kung nag-aalak-alak siya sa bahay ng amo niya. At talagang nalalasing din siya. Isang araw nawala ang boses niya. Unang paano niya na? Wala na siyang boses. Paano ba siya mag-worship din? Dumapos ay niya yung takot. Baka alisan na siya ilog ng boses. Kasama niya na ang totoo. Naglalasing. Alam niyo ba, na ang taong ito ay pinalaya niya. Amen. Naalay ko ba kung anong ginagawa niya sa buhay niya? Kasi yung old life niya, kasi pera pala siya. Nagkaamo naman kasi siya ng andyan lang. Pagka talaga pala old life mo ay drunkard ka pala. Pag naamoy mo, nag-iimasin. Yun ang narinig ko sa story nila kasi ako naman ay hindi ko talaga yung linya. Ever since, hindi yun ang aking area ng ino-overcome. Hindi ako doon. Meron akong sarili ko. Kasi sa katabi natin, pare-pareho na tayo. Walang sino man dito na walang ino-overcome. Yes. Amen. Na? Sa katabi natin, halo.
hinahalukay tayo. Amen, amen? Amen. Pero lang yun sa tulong ni Lord. Malay ko ba? So sabi ko, thank you Lord. Kaya pala napakaganda na huwag ka kaagad na. Yung alam niyo yung in-chapter niyo. Basta yung inaalis na lang sa mga grupo. Hindi. Kasi may final judgment. Amen. Diba? Yung nakabayubay na sa cross. Kriminal na totoo to. Wala ka nang magagawa. Hatol na ito ng gobyerno. Parusahan sila. Bayubay din sila. Alam niyo, sabi nung isa, kung totoo kang Diyos, ligtas mo. Kung Savior ka, ligtas mo sarili mo. Ligtas mo rin kami. Sabi nung isang kriminal, totoo kriminal na to. Sabi, tumigil ka. Tayo totoo masama. Pero siya, hindi siya masama. Sabi niya, Lord, palalahanin mo naman ako. Pag nasa paradise ka na. Amen. Final yun, final. Yes. Ang taong ito ay hindi damo. Amen. Yes. Sa katabi natin, ibigbaw. Wow. Sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa malakas sa palakpak pa sa Panginoon. Kaya magtyaga, huwag napakabilis na ng, alam niyo yung patid na, cut, kill, and everything, you don't do that by perfect judgment. Number 3, let's go. Separation of righteous and the wicked. May separation. Sabi natin, may separation. So chapter 13 of Matthew, can we read all together please? Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all lawbreakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Amen! So pinaliwanag ng Panginoon that at the end of the age, there will be a clear separation between the righteous and the wicked. The wicked will be cast into eternal punishment. Klaro po? Amen. Ngunit ang namumuhay at namuhay na matuwid, my Lord, sa puso niya na sinamba will be welcome into God's eternal kingdom. Amen? So, dalawa lang patutungan, walang in-between. Klaro? Kasi sa parable na to, nire-remind tayo na yung may urgency, kailangan, kapatid, pinapaalalahan tayo na yung talaga ang buhay natin mahalaga na mamuhay tayong matuwid. At i-share natin na magandang balita sa iba para sila din ay maligtas at huwag din sila matulan at mapunta din sa langit. Amen? So we must prioritize. Sabi natin, we must prioritize our relationship with God and the advancement of His kingdom. Kasi tayo, sabi natin, I am an eternal being. Ang kaluluwa na yan, hahatulan. Either heaven or hell. May dalawang bata nag-uusap after ng children church sa church. Ang topic kasi, langit at impyerno. Tapos sa impyerno, sabi ng teacher, there will be weeping and gnashing of teeth. Sabi ng dalawang bata, wala ng teacher. So paano yan pagbungi? Wala natin. So hindi siya magna-gnash ng teeth. Bungi siya. Sabi ng isang bata, God will provide. Para mapulpil daw yung gnash. Mga bata nga rin. Sa alam mo nakarating sa akin yung kwento na yan, kaya sinishare ko na yan. Ikwento nyo rin pag nag-preach ka next time. Amen? So mga minamahal, totoo may separation. At talagang, alam niyo po, eternal ito. Eternal pag ang tao, si Satanas ang sinamba. Sin, sin, sin. Siyempre, pag sin ang buhay, si Satanas ang sinamba. Kasi dapat, sa anak ni Lord, sin less hanggang sinless. Kasi magkakasala ka pa rin nasa earth. Kaya sabi ng 1 John, huwag mong sabihin na hindi ka magkakasala. At kung magkasala ka man sa 1 John chapter 1 verse 7, meron kang tagapamagitan sa Ama. Amen. That through the blood of Jesus, you can be cleansed. Verse 9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya prinubad ni Lord yun, kasi alam ni Lord, may time na bibigay ka. Kasi hindi ka Diyos. Pero kagandang
kailangan, habang bumibigay ka, bumabalik ka kay Lord, iniisip mo yung kamuhian ng kasalanan. Kaya manonotice mo next time, yung bagay na yun, ayaw ka nang gawin. Kaya nang babalikan mo siya ulit kung hindi mo wini-welcome ang presence ni Lord sa buhay. Sa maghapon sa bahay, paano ako makakapanatili sa presence ni Lord at hindi ko masamba ang kasalanan? Ano lang, after devotionals, may prayer ang heart ko, mamamaleki ako, may awit ako. Kaya I like that song ni Matt Redman, 10,000 Reasons. Amen? Mga kapatid, napakaganda ng awit. Bless the Lord, oh my soul. Psalm 103 yun. Bless the Lord, oh my soul. Hindi niya na nilagay lahat ng buong 103. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never can I. Sing like never can I. Sing. May awit. Kaya kinuman tayo ni Lord na everyday we sing to the Lord. Amen. Sa katabi natin, everyday. Every day. May awit ka kay Lord. May awit ka talaga kay Lord. Amen, amen? Amen. Sing like never before, oh my soul. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing. Sing na naman. Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening. So let me be singing again. Are you with me? You're reaching up and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Singing. 10,000 reasons for my heart to find. I can find something to bless the Lord. Amen. Yes. Amen. On that day, when my strength is failing, mamamatay din ang tao. The end grows near And my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then Forevermore. Hallelujah. So paano po nagpatuloy kayo? Kasi hindi naman ako pwedeng umabsent sa trabaho para pumunta sa church, para kumanta sa church. So habang nasa bahay, hindi ka pwedeng kumanta kasi nag-office work ka sa opisina, sa trabaho ka, ang heart mo may awit kayo. Amen. Sa katabi natin kapatid, Kapatid. sinasamba si Lord. Sinasamba si Lord. Kaya nga sa church ang daming kanta. Kaya lang ngayon medyo pahirapan yung mga kanta-kanta natin. Kasi lalo yung mga Gen Z ngayon, talagang kanta natin kanina. Na pag hindi mabilis yung mag-LCD, nasaan ka na nakarating. Kaya kanta kasi namin ng simple lang. Yung mga about Holy Spirit. Ngayon, napakaganda niya. Kaya lang yung mga kat-kat ng kanta. Kami nung unang panong kanta lang namin, simple lang. Come, Holy Spirit, I need you. simple lang. Come, Holy Spirit. Yung tone na bagay sa matatapay ka ganda. Pero sa mga Gen Z yan, oh my God. Gusto nila mabilis. Amen, amen? Amen. Mabuti na lang, halos sunod-sunod lang tayo ng edad dito. Amen? At habang umawit ka, nagbabacuum ka, amen? Talagang parang ka ng worship leader. Come on, every chairs, let's praise the Lord. And all the dogs, let's honor the Lord. Sila. Di ang saya, may worship leader sa bahay. Natuwang-tuwang ka mo pag ni-rewind niya yung camera. There's so much joy in my house. Tama? Taka nakita na sa awit na yan, wino-worship mo si Lord, nag-enjoy ka. Amen. Na kahit na, dahil hindi umulan, amen, lilinisin mo yung bintana. Pero yung iba, ba't kasi hindi umulan, ulit umusus. Pero ikaw wala, enjoy na enjoy ka. Hallelujah. May awit ka kay Lord, amen. All my life, you have been faithful. All
may awit ka kayo, kontento ka. Yes. Tapos nag-enjoy ka. Pag nagpaplansya ka, dapat pagplansya solo maganda. For your mercy never fails me all my days. Actually, yun po sa akin na-sustain ako kasi tinuruan ako ni Lord sa isang paraan para palaging nakakulit. Sinabi lang ako, stop singing. Wala problema. Pwede kumakanta ang puso ko. Yeah. Nagagawa ko po yun. Walang sound, but my heart is singing and worshiping. Amen. So kaya mga kapatid, we need to be very, very cautious sa buhay natin na mamuhay tayo maayos. Amen. We have to share the love of God. We have to tell the world about Jesus. Amen, amen? Kasi naranasan mo na. Pamilya mo, bakit anak na namumula ka? Gamit ako sa mga anak ko na. Wala isa lang kay Jan, dali mo sila kay Lord. Pero minsan hindi mo sila madadala kasi paano sila maniniwala? Parati ka nakabulat. Niwala ko sa'yo matutubay ang Diyos mo, nagbubulang ka kaya. Hindi ka paniniwalaan. Magsimba kayo ngayon mga anak ka. Maniwala yung kay nanay, mamaya nakabulang na naman. Hindi sila maniwala. Pero pagka napuspos ka ng Panginoon, may patience ka. Kaya yung nadadala mo sila sa Panginoon. Sabi ko, wala kasi na, babalik sila, aayos siya ngayon, babalik din sila kung wala sila kay Lord. Kasi si Lord ang kailangan ng tao. Amen. Christ is the answer. Si Lord lang pwedeng magpalaya sa lahat ng tao. Amen! At ang final nito ay fruitfulness. And the fruitfulness of the righteous. Kaya mamuhay ng matuwid, maayos, dahil magiging mabunga ang buhay natin. Amen. Balik tayo sa parable of the mustard seed. Matthew 13, pakibasa po natin. He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It's the smallest of seeds, but when it has grown, it's larger than all the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches. Kapatid, ang Panginoon ginamit niya ang analogy ng mustard seed, mga kapatid, para illustrate ang fruitfulness at growth. Sino dito ang gusto mabunga at malago ang buhay niya? Amen. Kahit na parang ang liit, pag tinignan mo yung significant nung umpisa, pero isang araw, mga kapatid, can lead to a mighty and expansive work of God. So as we remain faithful, sabihin natin, as we remain faithful, and continue to serve our God, our lives can become a testament to His power and grace. Kaya kahit nandyan yung evil, nandyan may parable of the ways, nandyan nagtatanim siya, we can still flourish, amen? And we can bear much fruit for His kingdom. Kaya lang, we have to abide in the Lord, obey Him, and allow Him to work through us. Yun pala, magiging mabuhay kahit nandyan. Alam mo, may parable of the ways, pero hindi kanya pwedeng lokohin. Kasi ang buhay mo ay talagang ang pinili mo, Lord, pahinging grasya, ikaw ang pipiliin ko. Ikaw ang susundin ko. May sumakit sa'yo, Lord, pipiliin ko mag-forgive. Amen, amen? May nagdamot sa'yo, natitem kang huwag mo rin bigyan. Last week, di na ako binigyan, hindi kita bibigyan. Sa katabi natin, totoo? Nakita ko sa Facebook, ang dami nila spaghetti, di na ako binigyan. So, tempted ka ngayon na mag-birthday ako next week, di ko rin sila bibigyan. Natatawa tayo, totoo kasi ito. Pero nakakalaman ni Lord, I want to live in righteousness. Panginoon, bibigyan ko pa rin sila. Tama? Tapos nagulat sila. Because binigyan tayo, hindi natin siya binigyan last week. Ay, sorry sis, dami kang binigyan last week. Ay, okay lang, hindi, naintindihan ko yun. Hindi, natauhan kayo, dahil binigyan ko kayo. May kausap ko ba ako? Hindi mo ginawa yun para mang-asawa. Ginawa ko yun kasi yun ang gusto ni Lord sa mga. Tapos nakita ko, namimigay siya ng mga damit, ni Amo, gaganda. Lahat sila pinapili mo, tapos sila hindi mo binigyan.
Tapos kayo, may temptation na magalit kayo. Ito, mga practical illustration. Alam, nag-enjoy na sila, yay! Tapos isa sa inyo walang binigay. Amen? Tempted ka rin na sumama mo. Kaya dapat nalabanan mo yan. Na, baka hindi para sa amin, Lord. Meron kami sa susunod. Amen. Hindi. Grabe, pinilit yung sinod. Di kasya sa inyo para sa amin yan. Pinilit niyo para sa amin pala. Hindi ganun. Practical illustrations po yun. Na hindi mo napapansin na papasama ka pala. Ayaw natin na. We want na mamuhay ng matuwa. Amen. Sa malakas sa mga hallelujah! Huwag natin ugaliin yung, pati vindictive tayo, mapaghiganti tayo. Hindi yan attitude ng Diyos. Gusto ni Lord, mamuhay tayo, malinis ang puso, mapagpatawad, hindi tayo ng tulong kay Lord. Tutulungan niya tayo mamuhay ng maayos. Kaya Parable of the Weeks reminds us that the spiritual battle between good and evil will continue until the final judgment. Yet, tinawag tayo ni Lord na manatiling patient, manatiling nag-endure, mga kapatid, at maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Kaya napakasarap na merong local church na sa Grace the Lord, 5:50 pa lang, may nag-aabang na sa akin kanina ng umaga. Tapos maya-maya nandyan na mga kapatiran, maghapon, hanggang alas 12 ng gabi. Meron mga, dahil walang curfew, ay gusto nila i-spend ang buong linggo nila kay Lord. Yung iba, hindi pa nabibigyan ng pagkakataon, magtsatsaga ka rin. Kasi next time, may kanya-kanyang panahon. Amen. May kanya-kanyang panahon. Next time, makikita mo natin sila, magtsaga ka lang. Maniwala ka na si Lord ay nagtatrabaho. Amen. Huwag yung, yung nadi-discourage kapag parang nasabihan mo, hindi sumunod. Huwag kasi sariling lakas, para hindi ka nadidismay. Kasi ano yan mga kapatid, grasya ni Lord. At saka may tamang panahon. Amen. Alam natin na God is in control. Amen? And He will ultimately separate the righteous from the wicked. Kaya all of us, we have to strive. Sabihin natin, we have to strive. To be fruitful, righteous, followers of Christ. Shining as lights in this world. And pointing others to the hope found in Christ. May maraming tinanggap. Nagsabi ng, I love you, Lord. I love you, Lord. Parapakan natin ang ating Diyos. Salamat tayo sa Panginoon natin. Father, we thank you for everything. Our God in heaven, thank you so much for giving us your instructions. How we should live, Panginoon, as your children in this moment, Panginoon, of the history of the world. We are now in the last days na ang ganito na ang mundo ngayon, ang right ay wrong na, ang wrong ang right. Katulungan niyo po kami, Panginoon, na maingatan namin aming buhay dahil ang kaaway, walang tigil, na nagsusuan ng masama. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ay maging mapagbantay sa aming sarili. At mahalin namin ang salita mo para nakatuon kami sa sinasabi mo sa bawat sitwasyon. At Panginoon, sa buhay namin ito, ang kalakasan sa iyo namin hihingi. Salamat, Lord, sa tagumpay. Salamat, Lord, sa ipagpapaalala. Salamat, Lord, sa ipagtutuwid. Salamat, Lord, sa ipagpapaalala na, Lord, nais mo kami mamuhay na matuwid sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, ang parangalay sa iyo, pagtakilay sa iyo ngayon. At magpakailan pa man sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi na, Amen!